mukhang nangangamoy po talaga ang pagbabalik po bilang House Speaker ni Congressman Martin Romualdez, mga bossing. Ay bakit ho? O, tingnan nyo ho itong balita na ito, mga kababayan. No? O, ayan. Sabi ho dito, mga boss chief amo, sir, House Executive Speaker Romualdez has super majority in 20th Congress. Naku po, pag ito po nangyari, mga kababayan, tatlong taon na naman pong asar na asar, buwisit na buwisit, inis na inis yung mga DDS at lalong-lalo na si Inday Sara Duterte at lalong-lalo na yung nangangarap na maging House Speaker ho. No? Beer House pwede. Pero sa House of Representatives, malayo po yan. Malabo po, no? Kailangan lagi kang pumapasok doon. Eh kung sa beer house ang lagi mong pasok, malabo. Pa sa tubig kanal ang iyong pinapangarap. O di ba? Bakit po super majority ang tawag, mga kababayan, doon sa nakaback up kay Congressman Martin Romualdez o kay House Speaker Martin Romualdez, mga bossing? Eh biruin nyo ba naman ho, mga boss chief amo, sir? Halos 240 po ng mga congressmen, no, ng mga miyembro ng House ay boboto upang maibalik o nakasuporta upang maibalik bilang House Speaker itong si Martin Romualdez. Eh paano na lang po yung ibang mga nangangarap maging House Speaker? 'Di ba? Ilan lang po ang ating mga congressman, mga boss? 330 kung di ako nagkakamali. Oh, ano pa natitira sa kanila? Tsaka ako ho pabor naman ho ako sa pagbabalik ni Congressman Martin Romualdez o House Speaker Martin Romualdez bilang Speaker. Eh, madami po tayong nakikita, madami po tayong nalalaman eh. 'Di ba? Yung mga matagal na hong mga itinago, yung mga hindi po nabibigyan ng mga hustisya, eh sa panahon po ni House Speaker Martin Romualdez, mga bossing, nasisiwalat at nalalantad po lahat. Sabi dito, Manila, Philippines, House Speaker Martin Romualdez has a super majority in the 20th Congress, no, according to Deputy Speaker David Suarez o David Suarez, mga kababayan. Si JJ Suarez po yan. Yan yung pinaka paborito kong congressman tsaka si Abante. No? Actually, lahat nung nasa Quadcom, gusto ko po yan. Nandiyan si Kian, sa ilalim. As of Saturday afternoon, no less than o hindi bababa sa 240 miyembro, no, o members have already signed the manifesto of support and that number keeps climbing. Tumataas pa. Magno Villarreal. No? O sabi dito, and that number keeps climbing. Suarez said in a statement on Saturday, this is already a super majority. It's finished. The speaker has the number. Eh alam naman natin na madami din po, mga kababayan, na posible at maaari at marunong maging House Speaker. Kaya lang po, mga bossing, ano pa po yung matitira sa kanila? Kung 330 po yung bilang ng mga congressman, eh di meron na lang po silang ilan? 60, 90. Eh tapos kung ilan pa yan, paghahati-hatian pa po nila yan. O sabihin na natin, sige, ipabor na lang natin doon sa mga DDS. Kaya pulong na lang yung 90 lahat. Eh di wala din, talo din. Di po ba? Matatalo din ho, mga kababayan. Tapos, babanatan nung kampo ni Inday Sara Duterte. Nako, si Martin Romualdez nangangarap maging presidente. Samantalang doon sa tao, kay Martin Romualdez, wala naman ho tayong naririnig kahit isa na siya ay tatakbo sa pagka-presidente. Tsaka ito pa ho, isa pang gusto ko na isinusulong po, no? Sa panahon po ng House Speaker, si Martin Romualdez, ito pong pagtsatsaga, pagpupursige, pagsusulong ng Kongreso na magbigyan po
yung mga kapwa natin Pilipino na manggagawa ho na madagdagan at least 200 piso. 'Di ba? Kada araw ho, mga kababayan. Aba, pag nagtaas ng sweldo, wala namang kuriputan, o 'di ba? Kaya lang ano sabi ni spokesperson Princess Abante, kaso doon sa Senado no? Pinipigilan nila. Yung Senado ang pumapatay dito sa pagtaas ng sweldo na 200 piso. Ang gusto ng Senado, kuriputin lang. 100 na lang daw po. Binanatan sila ni Princess Abante doon, di ba? Mga kababayan, yan po ang isa sa gusto ko na nangyayari po dito sa panahon ng pagiging House Speaker ni Martin Romualdez at pati na ho yung mga EJK yung mga investigasyon sa good government nandiyan na nga po mga kababayan yung mga tawag dito. Siyempre ho minsan nakakalimutan ho natin mga bossing, di ba? Yung impeachment na mangyayari. Mga boss, di ba? Ang dami pong mga nahalukay na mga resibo, etc. at kung ano-ano pa ho. No? Yung tungkol sa confidential funds. Sabi ni Inday Rema, pinipigilan ng ilang senador para maipuslit sila. Idol. Yung sa sweldo ng ating mga kababayan. Biruin mo, no? Ako, naniniwala ako, mga kababayan. Ang Congress naman po, hindi naman po sila magsasabi na, eto, ang susulong namin, kaya ng 200 piso. Hindi naman po magsusulong ng mga ganyan yan kung alam nila na mali yung kwentasyon o yung komputasyon. Siyempre, kinumpute po nila yan. Pinag-aralan nilang mabuti yan. Bago po magsabi, mga bossing, bago po magsabi na, eto, 200 piso ang isinusulong namin na dagdag sweldo sa ating mga kababayan. Alam nyo ho dito sa Cayman Islands, mga boss? Alam nyo ho dito, mga kababayan? Kung di ako nagkakamali, ang minimum salary dito, kung di ako nagkakamali, naglalaro ho sa $6 hanggang $7. No? Ano po yan? Times, sabi mo ng 70 pesos. 70 times 7, 490 per ora ho, mga kababayan. 490 per ora. Ngayon ho, pagpasok po ng 2026 sa January 2026, iniangat na po, magiging $8.75 na po, $8.75. So, ibig sabihin no, nadagdagan na, mga kababayan, ganun lang kabilis magdagdag ng $1.75 o sentimo. Magkano ho yun? 100 piso per ora. Mga bossing. 100 piso per ora, mga kababayan. Sabi ni Del Rose, minimum dito sa Pilipinas, 695 start sa July 18.